sudden shift. Okay? Merong sudden shift. Alam niyo yan, parang gano'n siya. In the natural realm, alam mo kapag patag-init na. Okay? Yung dating lamig, hindi na malamig. Sabihin, there is now a shift. There is a sudden shift. So maramdaman niyo, halimbawa, ito siya. Ang season mo ngayon, kapos. All of a sudden, lahat ng pinuntahan mo, lahat ng sinimulan nyo, nag-establish. It means God is saying, tapos na yung season ng kakapusan. Okay? Natindihan niyo mo ba ako, mga kapatid? So, kapag kayo ay dinadala na ng Diyos sa panibagong season, huwag nyo nang babalikan muna ulit yung dating season. Example, nung sa season ng kakapusan, nag-hold ka ng pera. Alright? Pag nag-shift ka na, in fact, ang tama po talagang approach sa season, counterculture. Everybody say counterculture. Example, sa panahon ng wala ka, dapat mas generous ka. And by the way, generosity is not about what you give, di ba? God is not blessing our giving, He's blessing our generosity. So sa panahon, mga kapatid, na may sakit ka, ito ang panahon dapat na ikaw ay nagre-rejoice because God has already healed you. Ang tawag po dyan, counterculture. At ito ang na-discover ko in life. Kami po sa kung ano. Kapag kinounterculture nyo, mga kapatid, yung season nyo, mas bumibilis mag-shift ang season nyo to another. Pero kapag ang ginawa ninyo, mga kapatid, nireklamuhan nyo yung season, doon pa kayo nagtapos kay Lord. Doon pa kayo huminto, tumatagal yung season. You understand the point? Are you with me? Parang ganito siya. Deliverance will get you out from Egypt. But discipleship will get Egypt out from you. So pag tapos ka na sa Egypt, ang susunod, hindi mo na kailangan deliverance, kailangan mo discipleship. So, merong sudden na shift ng season. Mararamdaman nyo po yan. Okay? Alright? Okay, ito pa ang mga tanong. Ano po ang dapat gawin pag may leader kami na kinonsider yung sarili niya bilang non-binary? Parang computer to, binary. Okay. Ganito po siya, no? I think, kung sino po nagtanong nito, sabi niya, kinukonsider niya ang sariling gender niya bilang non-binary. He is deceived and confused. Because there's no such thing as non-binary o yung binary. Lalaki lang at babae. Naka-live ang misis ko. Inuulit ko lang sa nanonood, lalaki lang at babae. Bakit? I am not ashamed, I am not afraid to say na babae lang at lalaki. Ganito na lang. Itong non-binary, binary, alien, ano bang tawag yung sarili nyo? Okay, whatever it is na tawag nyo, lesbian, homo, it's your preference. But it is not God's design. Huwag natin pag-usapan ng preference mo, pag-usapan natin ng chromosome mo. Na kahit pagbalik-balik na rin ko, pag DNA ka, ang chromosome ng lalaki, ito lang. Ang chromosome ng babae, ito lang. Kahit baguhin mo pa ang itsura mo, kung babae ka, babae pa rin ang DNA mo. Dahil ang DNA mo will never lie, but you can lie. Ano po ang gagawin ko sa leader na to? I think it's about time for you to disciple. Baka po kailangan maalis yung confusion. Kasi ito siya, baka masyado siyang exposed ang mga friends niya, nandoon sa miyembro ng mga non-binaries at ganito. So kaya yun ang orientation niya, yun ang environment niya, yun ang culture niya. Okay? So very important po yan, ha? Kailangan ituro natin yan. Walang kausap. Nag-gets nyo? Discipleship po yan. Alright? Tanong pa dito. Ano pong magandang gawin kung ang bishop namin ay nawawala na sa focus? Sana po hindi nanonood yung bishop. Paano namin siya kakausapin na hindi pwedeng lumalabas sa parang nagre-rebelde kami? Alright, gamitin natin ang prinsipyo ni Esther. Alright, bago kayo pumasok, alam niyo po ito sa totoo lang, yung pong men in position, kasama na ako dyan ha, tayo mga pastors, egoistic tayo eh. No? And anytime na may magko-correct sa atin, pakiramdam natin, Paquito Diaz, sila ng buhay natin. Okay, hindi alam nyo iba si Paquito Diaz. Okay?
Huwag po sila mga kontrabida ng buhay natin. Gamitin natin ang prinsipyo ni Esther. Huwag muna kayong pumasok sa gusto niyong sabihin. Magpakita muna kayo ng goodness. Pakainin niyo muna. Unang araw, maligo ka. Yung ginawa ni Esther, pakainin niyo muna. Tapos wala lang, just to treat. Then another one again and another one. Ngayon, ito siya. Ang inyong pong pagsasabi, alam ko naman kung sino man nagtanong dito na nawawala ang inyong bishop sa focus. Kasi nga, ito siya, minsan. Yung pong men in position in high places. Wow, high places. Okay? Yung men in position in high places, dumadami yung influence nila. Nakakalimutan nila yung pinaka-basic na calling nila, which is for their local church. Nagigets po ba yun? So, kailangan po nyo silang i-realign. And how do you realign them? By not publicly correcting them. Hindi po nila kailangan ng public correction. Kung maaari, gawin nyo ito in private in a very nice way. Ngayon, para hindi mong mukhang rebelde, huwag nyong gagamitan ng verse. So tayo kasi minsan, tandaan nyo ito use the scripture as a wisdom, not as a weapon. Kasi many times we use the scripture as weapon, not wisdom. Okay? So, now, ang tanong mo lang, ito siya, kung sino man po yung bishop nyo, kailangan nyo po talagang kausapin siya dahil siya ay overseer. Okay? Sa Bible, dalawa ang minention. Sa Timothy, may binanggit, di ba? Binanggit siya ay bishop at pangalawa or overseer at yung pangalawa ay shepherd. Okay, binanggit ko yun in the same verse. Iba po kasi yung overseer, pero kung tutusin, kung tatanungin nyo ako, pareho lang siya, overseer at saka shepherd. Yung overseer, it talks about management. Yung shepherding, it talks about ministry. So very important po yun na ganito siya. Kahit na bishop ka o hindi ka pa bishop, or pon ka, or horse ka, or rook ka, very important pa din yung management mo sa iyong church at ang iyong ministry sa loob ng church. Huwag kakalimutan na kahit maging bishop na kayo o ano man na maging inyo, apostol man kayo o kayo ay member of the Trinity. Fornity kayo, fornity. Okay? Okay? You still go back, your trophy is still your local church. Pastors, ano man ang calling ninyo, tinatawag kayo ni Lord sa body of Christ, babalik pa rin kayo sa local church niyo. Because your local church is your trophy. It's not the orphanage, it's not para organization that's your trophy, that's not. It's still your local church. Another question, sana satisfied ko po yung tanong. Kung di po kayo satisfied, makausap mo yung bishop niya sa akin. Joke lang. Yung revelation ba na nare-receive mo ay dapat back-upan ng salita ng Diyos o kahit wala? Yes, dapat may back-up ng salita ng Diyos. Alright? Example, kung nare-receive ninyo, halimbawa, sabi ng Panginoon, dapat ito ang gawin natin. Magpagaling tayo ng may sakit. Alright? Dapat it should be backed up by the Word of God because the Word of God is confirmed by the Word of God. You understand the point? Ang Word of God ay kino-confirm ng Word of God. Okay, ngayon, ito siya. Minsan, may mga revelations, may mga pinapahayag ang Diyos sa mga leaders natin. Nagmamadali lang ang mga leaders na mangyari ito. Kailangan nyo munang isubmit ito. Kailangan nyo muna itong ipa-check muna ito sa inyong mga pastors. Ang dahilan kasi kapag walang mag-check, tandaan nyo sabi ng Bible sa Corinthians, yung confirmation of 3 or more prophets, it confirms the prophecy or the revelation. Ibig sabihin, kailangan ma-check muna kung tama ito. Minsan tama naman yung revelation, pero wala pa sa timing. Nagagets nyo? Wala pa sa timing. Example, merong mga nakareceive sa amin ng revelation sa church na meron daw dapat gawin ng church ng ilang sabi mga leaders. Pag sinabmit sa akin, sinasabi ko, maganda yung revelation mo at naniniwala kang galing sa Diyos. Maghintay ka, darating tayo dyan. Ngayon, may mga tao na hindi makapaghintay. Ang nangyayari, pinipilit nila. Sinakita nyo, ang tinetest yung nag-receive ng revelation. Hindi yung recipient, hindi yung beneficiary ng revelation, yung nag-receive ng revelation. Kapag yung naka-receive ng revelation impatient, that's the time ang revelation naging slow. To be fulfilled. Kaya matutunan natin siyang isubmit. Okay po sa inyo mga kapatid? Okay.
How can you say you have the gift of prophecy? Nakong haba nito. Okay? Okay, linawin ko muna to ha. Iba ang nagpo-prophesy sa spirit of prophecy. Iba ang may gift of prophecy. At iba rin ang prophet. Hindi lahat na nagpo-prophesy ay propeta. Huwag i-claim. Nag-pray ko, nagkatotoo. Labas mo yung bolang bilog ko. Okay. Ano ang kaibahan nitong spirit of prophecy, gift of prophecy, and prophet? Mabilisan po ha. One, ang spirit of prophecy, hindi ka marunong mag-prophesy. Palibhasa, may environment of the presence of God, nakakapag-prophesy ka. Example, in a worship wherein ang ganda ng worship, di ba? Tapos sinabi ng pastor, sobrang thick ng presence of God. Sabi ng pastor, mag-pray ka sa katabi mo. Pinag-pray mo, yung prayer mo parang napaka-fluid na pagkakasabi, at may nare-receive ka kay Lord patungkol sa pinag-pray mo. It's called the spirit of prophecy. Ibig sabihin, may environment. Pag wala na yung environment na yun, hindi mo na kaya gawin yun. One good example of that in the Bible ay si King Saul. Kaya si King Saul, nakasama niya mga propeta. Tapos nag-prophesy din siya. Sabi ng mga tao, is Saul among the prophet as well? Why? Because he can prophesy. Pero pagkatapos ng hindi kasama yung mga propeta, hindi siya nakakapag-prophesy. It's called the spirit of prophecy. Pangalawa, may gift of prophecy. This is a gift as the Spirit gives you. It is not, you desire it, pero ang nagbibigay pa rin si God. Ang gift of prophecy, usually, ito ay bounded lamang ng exhortation, comfort. Doon lang po ang prophecy. Ang may gift of prophecy, hindi pwede mag-prophesy ito sa 2025. May mamamatay na artista. Yeah. Ang kulay ng lucky color mo. Ang may gift of prophecy doesn't go to the details. Usually, it's more on comfort, exhortation. It's more on giving people encouragement. Yun ang kanya, ang may gift of prophecy. Hindi siya tumutulay sa mga detalyeng mangyayari to, mangyayari to, mangyayari to. Magkakaanak ka, maghihiwalay kayo, hindi ka magkabuka. Pag ikaw ay may gift of prophecy at nag-cross ka ng boundary na yon, you can be called a false prophet. Kasi bakit? Kasi hindi galing kay Lord, just your observation mo lang yun. Nag-gets nyo mga pared? Amen? Okay, ano ang propeta? Ang propeta iba. Ang propeta can go to the details. Can go to the specifics. May time. Kaya ito ang gusto kong sabihin. Whether spirit of prophecy, whether gift of prophecy, whether propeta, may i-avoid kayo. Tag-isay ko ano? No. Don't use the word, thus saith the Lord. Sabi ng Panginoon, kung hindi ka pa season, hindi mo pa ito naaayos, wala kang proper training, huwag kang magsasalita ng ganon. Bakit? Sapagkat lahat ng sasabihin mo, i-consider na nakikinig galing sa Diyos. Ang problema, kung galing lang sa kapitbahay mo, paano tayo? Amen. Okay, example, kinibento ko ito ng Sunday. Nung Sunday, meron kaming worker, bagong worker, mag-asawa to. About 1 year ago, lumapit sila sa akin. Sabi sa akin ng Panginoon, sabi sa akin na, Pastor, pag-pray mo ako. Bakit? Yung babae mo, meron siyang multiple cysts. Alam niyo yung cyst, no? Hindi brand, cyst. Okay. So, sabi ko, ganon. Tapos, ito siya. Itong babaeng ito, nagkaroon na ng 4 surgeries. Balik ng balik, pakulit yung cyst. Nakikas nyo? Pakulit. So, nung nagpa-pray sila sa akin, suddenly, pinahawakan ko dun sa asawa niya yung, of course, dito sa puso. By the way, pag babae, huwag kayo nahawak kong kani-kanino. Yes. Amen. So, pinahawakan ko dun sa asawa niya yung puso niya, tapos nag-declare ako. Habang nag-declare ako, nakakita ako ng mga parang bubbles na nagpuputukan. Dineclare ko yun. Sabi ko, nakakita ko ng mga bubbles na puputukan. And then, this is what God is telling me to tell you. Kita nyo, ako gumagamit na, sabi ni Lord. This is what the Lord is telling me just to tell you. Impression to the Lord. I will take away all of your sins. Sabi na, tatanggalin ko yan. Tapos ito sabi ko sa kanya, pero lalaban tayo. Ano lalaban tayo? Ito gagawin natin. Every Sunday, magpapapray ka sa akin.
Kung hindi sa akin, kung sinong pastor na nandito, huwag ka magpapunta sa albularyo, huwag ka pupunta sa ibang pastor, sa akin lang. Hindi po ako egoistic, kundi ano tayo. I want him or them actually to just to focus. Problema kasi sa marami sa atin, papray ka ng papray sa problema mo. Akala mo mas maraming magpe-pray, nasagot agad si Lord. Yan yung sabi ng Bible sa James, the prayer of a righteous man. Very much. Man, availeth much. Hindi sinabing the prayers of righteous men. Isa lang na merong faith. So, for a year ng 2024, nagpe-pray kami. Every Sunday, lalapit sa akin. Every Sunday, I just declare kung ano yung nakita ko. You know what happened? November, nag-post siya sa Facebook. 0 ang lahat ng kanyang system. Pinakita pa niya yung, ano yung sa ultrasound. Ultrasound ba yan? Ultrasound. 0. At ang sabi ng doktor, walang bahid. Nag-guess yun? Ang may gift of prophecy, hindi niya kaya yun. Walang kausap. Sasabihin lang niya, God is Jehovah Rapha. Of course. It's in the word. Okay, how will you know? How will you know? 1, you desire for it, you pray for it. Number 2, ito pong gawin nyo ha. Ito, hirap ito ha. Itong gagawin ninyo. You try to train. Kung meron po kayong training, next year po maglalabas ako ng School of Prophetic Ministry. Mag-enroll po kayo. Ayaw na, bahala kayo. Maglalabas na ako ng pangalang School of How to Divide the Church. Immediately. Now, baka kasi ito siya. Ang ating mga nasa churches, nakaka-receive na sila ng mga dreams. Ang problem, pastors doesn't know how to handle. Do you understand the point? Hindi nila kayang i-handle. Kaya ang nangyayari sa kanila, pinababayaan nila. Kaya nagkakaroon ng mga weirdo-weirdo. Right? Next year, baka po, gawin ko ulit po yan. Announce ko na lang po, mag-enroll lang po kayo. Ha? Kaya lang, this is a 1 year, 6 months program. Kasi para ma-discover nyo, kung may give of prophecy ka ba, o wala. O ikaw ba ay propeta, o hindi. Baka naman, ano ka lang, mahuhula ka lang talaga. You need training. Alright? Another one. Pastor, kung haba nito. Nabanggit niyo po kanina yung addiction in ministry, yung more than one ministry. But what if you are in more than one ministry because of lacking of workers? In my case, I am in 4 ministry. Buhay ka ba? Sorry. Kasi naman ang hinahanga. I adore you. In my case, I am in 4 ministry. Kasi hinihingi ng pagkakataon. Pero thanks be to God kasi I love and I'm happy in what I'm doing. Praise God for you, kapatid. Pero yun nga po, totoong may time nakakapagod for doing it for the glory of God. Ano pong masasabi niyo, Pastor, sa madaming ministry? 1, kaya madaming ministry, marami tayong unnecessary ministries. Hindi kailangan. Pwede ko lang ha. Meron na kayong life group, may cell group na kayo. Bakit kailangan niyo pa ng women's department? At women's fellowship, men fellowship. Samantalang yung mga nasa cell group nyo, may women na doon, women sa women, meron na men to men. Ba't kailangan ko gumawa ka pa ng women fellowship, nagagawa ka pa ng committee? Gagawa ka pa ng officer, na dodoble. Walang kausap. Example ha, bakit kailangan gumawa ng sundo team na sumusundo sa mga miyembro para pumunta sa church? 3 taon na sinusundo pa. Pasundo nyo kay Lord. Kasi you're a dead man. Pastor, ito po sa akin, ito lang sagot ko. Kaya napapagod ang mga tao natin sapagkat sinusobrahan natin ang daming ministry that they have to be involved. Thinking na mas maraming ministry, we can keep them. No. The more nyo silang ini-involve sa napakaraming ministry, the more you will lose them. Example, tayo may ganito, may worship service ang Sunday. Ito pala, isipan lang ha, bakit kailangan pang mag-midweek? Tapos magugulat ka, umaattend sila doon.
Pero pa si midweek service, may prayer meeting pa. Pagugulat ka, kayo eh. Tapos di ba, pastor, nagagalit ka? Pag-outing na, doon, pag-prayer meeting. Buti na lang wala tayong outing. No, masama ba yun? Hindi. Example, evaluate nyo po, pag umaten sa midweek service nyo, kayo din. Pinagod nyo lang yung tawag nyo. Eh sabi na iba, pastor, para yan sa mga hindi makaten ng Sunday, kasi member sila ng mga call girls, call center. Call center agent sila. Baba, evaluate nyo yung data. Ilan ang umaaten talaga? Na doon sa sinabi nyo dapat pang kanila. Kung umaaten lang naman ay isa, tapos pinagod nyo ang buong church. At yung worship team, humahamos galing sa trabaho, putok-putok pa, kinilihili. Nabuwisit pa ng tricycle driver, magpapakanta. Pagod na pagod kayo. Unnecessary. Nakaka-relate? Ngayon, kung sa prayer meeting ninyo, there is life, there is liveliness, may tuloy nyo. Bakit? Fireplace yan. Yung mga tao gusto magdasal, gusto mag-pray. Pero pag in-evaluate nyo yung data will never lie. O, anong gagawin nyo? Baka naman pwede tanggalin nyo na. Amen. Kami po ay nasa G12. To be honest, ang mandatory ng G12, di ba mandatory? Ang command and culture ng G12, may meeting ka sa open cell, may meeting ka sa closed cell, meron ka pang closed open. May mentoring pa kay pastor, may training pa. Nakalagay, training is my happy hour. It's no longer happy. Bakit? Napakarami kong training. May buhay din naman ako. Kaya yung iba sa inyo hindi na nakapag-asawa. Hindi masama yun ha, baka sa ibang church applicable yun. Pero sa amin tinanggal ko, ito lang sa kasimple. Sabi ko siya, kami po, tinanggal namin ng prayer meeting. Sabi niyo, pastor, diba? Ano yun? Powerhouse ng church yun, prayer meeting. Hindi namin tinanggal. Tinanggal namin yung pumupunta sa church para mag-prayer meeting. Ginawa namin, nag-command ako, lahat ng prayer meeting per cell group. So, ibig sabihin, kung gusto ng Martes, mag-prayer meeting kayo. Gusto nyo ng hating gabi, mag-prayer meeting kayo. Total, puro kayo vampire, di madaling araw kayo. Gusto nyo, hahati kayo hating gabi, dito kayo. Pwede si tayo, Michelle. Nag-gets nyo? Tapos ito pa, sa amin ito pa ginawa namin. Tapos ito hindi ko pinato daw mga tao namin. Monday to Friday, wala kaming event. Wala, hindi kita patatawag. Diba? May prayer meeting, hindi ganito. Magtrabaho ka dahil magtatiles ka. Ito naman eh. Number 2, mag-aral ka ng mabuti. Number 3, spend time with your family. Hanggang Monday to Friday. Saturday, mag-practice tayo. Sunday, ituto namin. Kaya kami, after ng service, cell group. After mag-cell group, kain cell group. Tapos, pagkatapos ng training, tapos uwian na kami. Monday, kami na lang nagtatrabaho mga pastor. Yung mga tao namin nag-i-enjoy. Ngayon, kung sa cell group nila gusto nila mag-meet up, bahala sila. It's up to them. Pero gusto nila pinapagod. Anong dahilan? Kasi majority po ng nasa amin, mga kapatid, ay professionals, businessman, may trabaho. Ngayon, kung ang mga miyembro nyo naman puro tambay, sige. Lunes, Martes, Miyerkules, Friday. Ako kayang tambay. Puro kayo tambay, sige. Nag-gets ba? Di ba? Gusto nyo ba yan? Di ba, pastor, anong gagawin? Pastor, may papatayin ba tayo? Parang ako lang. Mafia ka pa ngayon, ha? Again, ulitin ko lang po, that is only best practice. It's up to you, no? Hindi ko sinasabing masama yung maraming trainings. Baka ma-misinterpret ako na iba. Hindi ko po sinasabing masama yung trainings. Ang sinasabi ko po is very simple. Talinuhan mo, may suggest ako Ito mo napansin ko, mas maliit ang ministry, mas nagiging multiple ang involvement nyo. Because nagdo-double time kayo magpalaki ng ministry. Pero ito po siya, habang lumalaki ang ministry, nababawasan dapat ang trabaho ng pastor at mga leaders nyo. Dapat. That's the idea.
Hindi pwedeng habang lumalaki, mas napapagod kayo. Ibig sabihin, gumagawa kayo ng kapaguran, hindi naman talaga dapat. Example po, bigyan ko pa, pwede okay lang? Sa amin po ito Sa amin, ang worship team, hindi na kami nagdi-devotion. May mga worship team, di ba ganito siya? Bago tayo mag-rehearsal, buksan muna natin mga Bible natin, share muna tayo. Hindi namin ginagawa ito sa bakit. Trabaho ng sa leader yun. Nangyari, nagduduplicate mo lang. So ano trabaho ng worship team namin? Ayusin ang karakter lang nila. Di ba? Ayusin ang skill. Pero yung dinodoble pa yung ginagawa ng sa leader, di na namin ginagawa yun. Because we don't want redundancy. Walang kausap. Nagigets siya po ba? Hindi ko sinasabing masama mag-devotion. Yung iba, ito siya, pag ako tayo mag-rehearsal, mag-share muna tayo. Kaya pagod na pagod sila. Trabaho mo ng sa leader yun. Huwag niyo pong huwag niyo pong i-duplicate. Sana nasagot ko po yung nagtanong na yan, ha? For 4 pong ministry mo. Is there a season for redirection? If yes, how can we know it's a season for redirection? Again, hindi ko lang yung term ko. There's a shift. Maraming darang nag-shift. Okay? Maramdaman yan. Matidiscern yun yung spirit. Parang eto ka ngayon, parang the monotony, the agony of monotony. Paulit. Then suddenly biglang, PAM! Tapos na yung season. Okay? Wala ka usap. So yung paulit nyo, palagi yan. Ito. Sino din naranasan niya? Buwan-buwan na lang, nag-struggle ka pagbayad ng pera. Yayaman mga tao ito. Kasi ito, naranasan niyo ba ito? Hindi ko sasabihin ngayon. Naranasan ko ito dati. Okay, yung ba, ito na, sweldo. Pero parang bagyo, dadaan lang. Pero alis ulit. Parang sibuyas ang sweldo. Pag tumaan, iiyak ka na lang. Parang pag-ibig lang ang sweldo, paasa ka. Okay, hindi naman tututuhanin, etc. Tapos, buwan-buwan na lang, for a couple of years, ganun siya. Tapos all of a sudden, may isang buwan na biglang hindi naging ganon. Tapos ang pangalawang buwan, hindi na naman ganon. Ibig sabihin, there is a shift. Ibig sabihin, sabi ni Lord, tapos na yung season na yun. Redirection na yun. Okay? Now, how will you know if the season is for redirection? If it's attacking your flesh. Hindi ko lang yun, ha? How will you know if a season is redirection? If the season is attacking your flesh. Pag sinabi kong attacking your flesh, tinuturuan kang maging pasensyoso, tinuturuan kang i-manage yung sarili mo, tinuturuan ka, during that season, may kinokorek siya sa'yo, naka-hurt ka, it means it is a redirection. Amen. Okay? Malinaw po ba? Amen. Okay. Tapos susuloy natin ito. Thank you, Pastor. Meron po kayong pastor and wife. Question. Meron po kayang pastor and wife. Okay lang po ba kung wife ang pastor and husband? Ay, meron po kayang pastor. Meron pastor and wife. Pastor and wife. Okay lang po ba kung wife ang pastor? Nakalagay and husband. Okay. Baka yung Pastor yung babae. Ikaw ka nagtanong ito, tanong mo na kayo kanina. They give them interpretation ka lang. Okay, so yung, tama po ba kung sino man po nagtanong na ang pastor yung wife? Yung asawa po ay hindi. Pastor yung lalaki. Ako para sa akin, kung tinawag ng Diyos yung babae ang pastor, why not? Why not? Kanya lang medyo struggle, ha? Sa church, pastor ka. Sa bahay, asawa ka. Baka sa church, pastora ka. Sa bahay, pastora ka pa rin. Pagdating sa church, nagsasabit sila sa'yo. Pero pagdating sa bahay, magsasabit ka sa asawa mo. At
ayaw na ayaw nyo ng word na Submission. submission. Because it is attacking your flesh. Walang kausap. Totoo hindi. Ito siya, pero may pwede po ba akong mag-suggest Suggestion lang po ito. Ideal, pero hindi ko alam kung practical sa inyo. Sa akin lang po ito. Mas gugustuhin ko, kahit pastora ka, ang magkakasal sa mga miyembro mo, pastor na lalaki. Huwag yung pastorang babae. Ang dahilan po, this is, si Lord kasi God the Father. Meron bang God the Mother? May lumalabas God the Mother. Hindi, ito kasi po, sa akin na to, parang feeling awkward lang sa akin. Because kasi ang kasal kasi, symbolical kasi yun eh. Man, woman, and God. You represent God. Sa church, kaya ka pastora, calling yun. You don't represent God. You represent your calling. Pero sa wedding, you represent God. Kung pwede. Ngayon, pwede namang siyang magkasal, pero ang love gift sa'yo. Pwede. Sa bahay ko talaga. Okay. Kung babae po ang pastora, siya po ang may calling, wala po mong contest dyan. Kung talaga po siya talaga ang recognized. Example po meron po akong mentor na church sa Marikina just recently, about 3 weeks ago. The church, sobrang napaka-honoring ng church. Sobrang, pag napunta po kayo, ako sabi ko nga again, kung na-in love ako sa North Gate, itong church na to na-in love din ako. Bakit? Pag pumunta kayo sa church, parang kami rin. Yung pangit kami, ganun sa doon. Yung ang galing nilang kumanta, tapos malamig din yung church, napaka-honoring. Yung pastora po nila babae, yung pastor nila babae. Then yung pastora po nila, 70 plus years old, na-stroke. Na-stroke siya. Pero kitang-kita mo yung leadership niya, ano lang, mga leaders lang naman yan, low class lang. Ano lang naman, mga taga San Miguel, nagtatrabaho sa San Miguel. Ano mo yung low class? Ano mo yung mga manager lang? Plant manager lang? Alam mo yung kitang-kita mo, ano lang mo, sarcastic yung sinabi ko, pero high. Medyo high status. Tinanong ko siya, sabi ko, Pastora, grabe yung mga leaders mo manager sa bangko, sa ganito. And I discovered na yung babae, yung pastora, bago nagpastor, HR siya ng San Miguel. So dahil may pagtawag na siya, na-share niya yun, ngayon yun ang mga leaders niya. Alam niyo, ito po yung pastora, saludo ako. Bakit? Nakita ko how the church honored her. Nakita ko how she managed the church. Ngayon, problema ngayon, may edad na siya, 70 plus, tinutulungan ko po mag-transition para po sa bagong pastor. Nagay siya po, at yung pastor na piniprepare, lalaki. And I am glad. Alright, ano lang po ito, isa lang, tapos tutuloy na po tayo. As a pastor, yung na-receive ba ng member or leader ko, valid ba o kailangan isang gunin niya muna sa pastor niya? This is a strong suggestion, not just a strong suggestion, but a strong command from me. Being in the prophetic ministry for quite some time, for a very long time, all revelations, dreams, impressions, visions, or even your hallucinations, alright? Kindly submit it first for checking sa inyong mga pastor. Huwag agad i-declare sa labas. Right? Palagi ang pitfall ng mga nakaka-receive ng revelation, parang si Joseph, ikikwento na sa labas. Hindi muna. Gamitin natin ang prinsipyo ni Mary when the angel said to Mary, the mother of Jesus, in the flesh, magkakaanak ka and he will be called Emmanuel the Messiah. And the Bible says, Mary kept it in her heart. Right? Tinago niya. Hindi niya pinagmalaki, hindi niya pinagbunyi. Sinabmit niya muna sa time and seasons ni Lord. Sinabmit din niya sa gustong gawin ng Lord. Minsan kasi ganito siya, you receive God's will, but you have done it
outside God's way. Walang kausap. Hindi ko lang to ha. Maraming iba nakaka-receive ng kalooban ng Diyos, God's will, pero ginagawa outside God's way. Palagi, kapag may anumang bagay na re-receive, it should be submitted to your pastor. It should be submitted first to be checked by the leadership. At kung ito ay parang alanganin, huwag mong tutuloy. Kung talagang sa Diyos yan, magkakatotoo yan. Mangyayari yan. Ngayon, pag pinagali mo magkatotoo, baka hindi sa Diyos yan, ikaw lang yan. Malinaw po, mga kapatid. Pag may tanong ko po kayo, mamaya, pwede pa, may kapatid pa palang isapan. Parang nanganganak yata ng papel ito. Ay, wala ito. Okay. Pag hindi ba nagawa ang strategic planning for year 2025, ibig sabihin ba, failure ka na? Hindi naman. Hindi naman. Siguro baka na-delay lang kayo mag-strategic planning ng ngayong panahon na to. Pero ideally, also ako po ay coach din sa corporate. Ideally, kung kayo po ay mag-strategic planning for next year, dapat mga 3 or 2 to 3 months, nagpa-planning na kayo. Huwag kayong magpa-planning ng verge. Pag sinabing verge, yung sobrang lapit. Kasi dapat, may transition kasi. Bakit 2 to 3 months? Example. Nag-planning kayo ng October. That's 3 months before 2024 ends. Napagkaisaan nyo itong gagawin. So within that period of time, ng November, December, tinatransition nyo yung plan. Pero pag nag-planning kayo ng December, so walang transition. So gagawin nyo, i-implement nyo ng January. Para sa akin, ilaw yun. Nagkatsa po? Ilaw yun. Kaya very important, meron po tayong skill ng planning. Ang planning po ay hindi what, when, where, how. That's not planning. Okay? Hindi ka naman planning. Ang strategic planning, meron pong strategy ako na tinuro doon sa Minimentor Life No Church called the 4DX. It's very simple but profound at mas magandang gawin. Tulungan ko na lang kayo kung gusto nyo mag-planning. Pero ito siya, ang failure ay hindi kayo nag-plan. Ngayon, Pastor, ala pa kaming planning. Mag-2025 na. Yung January, mag-planning kayo. Yung February, mag-transition kayo. March yung implement. Wala pa usap. Para safe. Okay? Tapos ito pa. May suggestion pa po ako para sa assessment nyo at evaluation nyo. Di ba nang anak? Presyo pala yung presyo. Okay? Ito po siya. Evaluating nyo muna what went right, what went wrong. Using the scoreboard 1 to 10. Example, sa preaching ng pastor, what went wrong? Pag nag-strategic planning kayo using what went right, what went wrong, it's a Pandora's box. Pag sinabi kong Pandora's box, be prepared to hear what you don't want to hear. Nakalagay, preaching ni pastor, score natin, what went wrong? 4. Handa ka bang tanggapin? Pastor, boring ka. Pastor, pag nag-joke ka, ikaw lang natawa. Isang libo. And ayaw na mga pastors noon. Okay, praise and worship. What went right? What went wrong? Score nyo. Ano ba? Yung bang stage nyo may wow factor. Yung bang pagpunta ng mga miyembro o ng bisita, hindi yung, Sa maraming church, daming burlolo is a stage. Ang trend ngayon, minimal. Nagets nyo? Maliit na nga yung church mo, may banner ka pa, may Christmas tree ka pa, may Christmas light ka pa, may parol ka pa, may Santa Claus ka pa, may Christ ka pa. Ano na yun Lahat na, pinagsama-sama na lahat ng religion. Ilagay mo na lahat doon. Ang gulo-gulo ng church mo, makulay siya, pero magulo. Nag-gets nyo? Evaluate nyo, may wow factor ba yung stage nyo? Evaluate nyo, what went right, what went wrong. Yung kids church ba, what went right, what went wrong. Yung cell group ba, what went right, what went wrong. Kapag what went right, edi okay tayo. Pero pag what went wrong, sagutin nyo naman to, what to improve. You understand the point? Lahat ng area, sakasaan nyo. Finances natin, aminin natin, hindi yung, di baling konti. We survive. Hindi. Ano ba? Lumalaki bang finances natin o hindi?
O kumabang mo tayo sa utak, what went right, what went wrong. That's how you assess it. Sana nakatulong po yun, ha? Tuloy na natin. So pinag-usapan natin si Abraham, what God said, what He promised, at the right time, He will do it. He will visit you. Si Joseph, may 4 na season, 4 na robes na pinagdaanan. One is what? The robe of Father's robe, it purges pride. Second is the servant's robe, it purges laziness and lust. Number 3 is the prisoner's robe, it purges impatience. At huli sa lahat ay ruler's robe, it purges unforgiveness. Kaya mga kapatid, habang pinagpapala tayo ng Diyos, mas nagiging malawak ang pangunawa, mas mapagmahal habang bine-bless tayo ng Diyos. Habang lumalaki ang ministry, mas nagiging mapagmahal tayo sa ibang pastor, mapagmahal tayo sa ibang church, mapagmahal tayo sa mga kapwa natin, sa members natin. Okay, pag-usapan natin yung dalawang natitira, and then we'll be done by around 5 o'clock in the morning. Now, how do you train? Ito kanina, season. Sometimes, season is not only season of transitions, it's actually a time of training. That during the time of the seasons, na pinagdadaan mo, God is training you. Kaya kung if God is training you in that particular season, matuwa ka. Talagang happy hour mo yun. Bakit? Dahil talagang may tuturo sa iyo ang Diyos. Kailangan i-open mo ang sarili mo, Lord, may tinuturo ka ba during this season? Example, many years ago, kapos kami lagi ng pera, kami mag-asawa. Kahit anong gawin ko. Pag hindi ko maintindihan, yung pera, mailat. Naranasan niyo ba yung gano'n, yung pera parang, you know, dumating ang time, di ba, Tart, no? Dumating ang time, lahat ang mga anak ko, promissory note. Mula toddler hanggang college. Parang promissory note. Sabi ko, Lord, di ba, ang tagal ng time na yun, si Jesus said, college na mga anak ko, promissory note pa. Sabi ko, Lord, di ba pwede? Sabi ko, Lord, ano tong transition na to? Nagtatagal kami. Yung pala, ang sagot, sabi ko ano? Hindi kami ayos mag-asawa. No, alam mo yun, yung ginagamit mo na yung prophetic words mo, nagpe-pray ka naman, may anointing naman, discipleship, may training, pero bakit kapos pa rin kami? Then God revealed to me, hindi kayo ayos mag-asawa. So, anong ginawa namin? Nag-ayos kami ng bahay. Dami. Nag-ayos kami. Talagang dahan tayo nag-ayos kami. Nung mag-ayos kami, money flows. Amen. Hindi kaya di ka makalis sa kahirapan, hindi talaga kayo ayos mag-asawa. Mukha lang. Tanungin mo kay asawa mo, o nakatabi mo, ayos ba talaga tayo? Nakasama to. Hello? Tapos ito ako kay Lord. Buti na lang Ano bang bagay, ito natutunan ko ito kay Lord, ano bang bagay, pag ayaw nagsara ang pinto, okay mo. Hindi ko siya pipili. Yeah. Okay, can I give another testimony? Okay lang ha? Ba't ito kinikwento sa inyo? Mararanasan nyo ito, higit pa sa naranasan ko. Hindi ko na binibili ng lupa at bahay ang aking mga anak. Sasakyan ay nabili ko sila. Pero lupa at bahay, hindi nga ako bumili para sa amin. Naibili ko yung panganay ko ng lupa, yung bunso ko, pero kaming gusto para sa kanya na bahay. Yung pangalawa ko, eto na ngayon. Merong ilang beses, may nagbukas sa amin ng bahay at lupa, sasaluhin. So, born again din naman. So, kinausap na namin, naka-ready na pera ko. Ready na. Kanya lang, ako kasi ganito ako, Lord, pag ito sa amin, pag sinara mo, ayaw na. Ganun ka simple. Hindi ko pipilit. Pag ayaw mo rito, Lord, gagawa ka ng paraan para ayawan ko. Ito na, yung unang sasaluhin namin na bahay, ito ang lay ko ng cards. Bibigyan ka, sasapuhin ko yan, babayaran ko lahat ng arir mo. Pero ang down payment ko lang, 100,000. The rest, huhulugan. Hanggang doon. Ganun lang ako. Nung una pumayag, tapos hindi. Nung hindi pumayag, binenta niya sa iba, sinapon ng iba, okay na ako. Walang hard feeling sa akin.
Bakit? Sabi ko, Lord, pag ayaw mo, sara mo na. No? Yun ang tamang prayer. Huwag kayo nagpe-pray na, Lord, buksan mo, please, buksan. Pinilit. Huwag ito binuksan. Pag kinlose mo, din tayo close. Nagtampo. Ako, naging revelation sa amin, Lord, isara mo pag ayaw mo agad. Isara mo agad. Kahit sa mga ministries na gusto namin simulan, marami kaming sinimulan dati. Pag mo kong sinasara, Lord, di namin inuulit. Ang sakit lang bumbunan ko eh. Eto na, pinabayaan ko na, nasa akin ang pera. Itong huli, may nangyaring gano'n na naman. Nag-offer. Eto, sabi niya, marirepossess na po yung bahay, etc. etc. Sabi ko, kapatid, eto lang ako. 100,000 bibigay ko sa'yo, babayaran ko ang milyar, lahat ng tax, lahat ng reconstruction, babayaran ko. Tapos, sabi ko, hanggang dito lang ako. Nung una, alangan. Aba, biglang pumayag. Nasa summit kami, nagpipirmahan kami ng kontrata. Nasa amin, nagpipirmahan. Nandiyan si attorney naman ang ayos niyan eh. Diba? Nagpipirmahan kami. Napaka-smooth. Di, tuntuwa yung isang anak ko. Sabi ko, anak, sa February may bahay ka na. Bakit February? Kasi January, papagawa ko pa. Papaayos ko. Para pag tumira ka, maayos. Nagigets nyo? Na ano yun? Huwag mong ipipili. Huwag mong pipili. Kasi training mo yun. Season mo yan. Huwag mong pipili. Huwag mo ipipilit na, hindi, gusto kailangan ko itong trabaho ito. Yung iba sa inyo, apply ng apply sa abroad, deny ng deny. Takilan mo na! Nandiyan ka na sa aeroplano, pinabababa ka pa. Mas matindi. Ino-offload ka. Tigilan mo! Mas matindi. Bisan, approve na ang visa mo, may working visa ka na, nagkasakit ka pa. Kung kailan, ibig sabihin sa amin ni Lord, tumigil ka! Kaya magandang prayer ng Lord, kung mong buksan, isara mo. Kasi mas madali eh. Isa totoo lang, bisan dito tayo pag maraming bukas na opportunities. Hindi mo alam kung Diyos o demonyo. At mas madalas magbukas ng marami ang demonyo. Yes, no? So, di ba? Pasaran niyo. Ha? Kaya ito, mga pastors, kung ayaw ng Diyos sa lugar na yan, hindi kayo lumalaki, lumayas ka dyan. Huwag mo nang ipagpilitan. 20 taon na kayo, 20 taon na, miyembro pa rin yun, 20. Hindi kasi pinahirap sa amin. May miyembro kami, mabait itong lupa, pinapagamit sa amin. No. Sinasara na ni God, tumigil ka na. Kasi bakit? Ano bang sinara ng Diyos, hindi ka niya sasamahan. Pero ang Diyos, pag sinabi niyang ito, maniwala kayo, sasamahan kayo ng Diyos. Wala na amen? Meron ako. Kaya huwag kayong nabibighani na may magpapatayo sa inyo ng building. Australiano, Koreano, Amerikano, latte, cappuccino. Baba. Yan na. Ha? No. Discern nyo, Lord, dito ba kami? Pag hindi kami dito, hindi kami dito. Si Pastor Eric, di ba? Dapat sa mall, yung pupunta sa mall. Dabaliches ka, Pastor. Dabaliches. Sa mall, ready na, di ba? Nag-ano na kami. Tinulungan ko pa sila. Aba, biglang nagbago isip. Dahil marunong na siya sa transit, sabi niya, hindi ito para sa atin. Huwag niyo na ipinit. Pag hindi, walang kausap. Yes, okay, nakatagal ako. Okay na? So let's talk about today, training in transitions. Diba? Training in transitions. Let's talk about David. Okay? Training in transitions. Si David, for me, kung gusto nyo maintindihan ng training ni David, you will not go to the book of Samuel. You will go to the book of Psalm. Ha? Talaga? Saan? Sa book of Psalms. Saan? In Psalms or Psalm 78, verse 70 to 72. Ito ang perfect verse para sa akin, para sa training ni David, paano siya from being a shepherd boy, going to being a king. Diyan yung makikita yun. Sabi ito, and he chose David his servant, look at this, and took him where? Where?
from the sheepfolds. So, ano ang unang training in transition ng lahat in every season? One, it is in training in solitude. That's the first one. Ang unang training para i-launch ka ni Lord, pag-iisahin ka muna niya. Pababayaan ka muna niyang mag-isa. Amen. Pababayaan ka muna niya na maraming kumukontra. Amen. Na parang pakiramdam mo, hindi sila naniniwala sa'yo. Bakit? Ang solitude is very important. Iba ang isolation sa solitude. Solitude is you are with God. Ang isolation, you are with yourself. At delikado if you are with yourself. Naranasan niyo ba itong nag-iisa ka, mas marami ka naiisip na kasamahan sa buhay? Totoo hindi, di ba? So iba ang solitude. Imagine mo to mga kapatid, at in solitude, bakit importante ang solitude? Kaya ito siya, pastors, learn to live in solitude. Hindi kayo dapat laging laman ng lahat ng conference, laman ng lahat ng training, laman ng lahat ng meeting, laman ng lahat ng organisasyon. Pati PTA, tumatakbo ka pa. Bigay mo na yan sa kanila. Homeowners, nandun ka. Simbahan mo lang, di mo maayos. Barangay pang gusto mong ayusin. Solitude. Keep solitude. Because why solitude is very important? Because solitude nurtures a leader. Yun ka pakakainin ng Diyos. Doon ka patatapangin ng Diyos. Doon ka bibigyan ng mas maraming revelation. Alam nyo ba na mas maraming revelation habang nakikinig kaysa nagsasalita? Minsan tayo mga pastors, may mga revelation habang nagsasalita tayo. At the moment na binibigay ng Diyos yung thoughts and revelations. Pero mas maraming revelation kapag kayo lang talaga ni Lord. Pero pastor, paano ka makaka-develop ng solitude? I don't know. Kung kailangan mo magkain sa kuweba, magtago sa bundok. It's up to you. It's up to you. I don't know what happens to you. Pero find some time. Ito nga, sinabi ko sa asawa ko, sabi ko, Tart, sa February, magbakasyon tayo. Wala ministry. Siguro mga isa, 2 linggo. Gusto ko lang tayo lang. Tayo lang. Saan ba? Kung walang signal. Sabi ko, bakit? Kasi for years, pag pinag-usapan ng rest, hindi ko siya ma-define. Pag sinabi, Pastor, pag-rest ka, define rest. Okay. Spell rest. W-O-R-K. Yun ang rest. Pag hindi, bakit? In solitude, dun ka makakita. Sabi ko na, ako, nagplano na ako. Sa February, Lord, mga 2 linggo kami. Dala akong libro, tsaka Bible lang. Cellphone, tsaka na muna. Doon muna. I just want to receive fresh manna from you. Tayo din, trabaho ng trabaho. Kaya may itang ulo. Kaya ba kayo, pastor, may itang ulo? Yung service na may paulo. Ang pastor na may itang ulo, nagpuproduce may itang ulo ng leader. Okay? Solitude. Bakit? Ito your effectiveness and even longevity as a leader dependent and directly on intentional and establishing regular periods of silence. Pastors, if I recommend this to you, magkaroon kayo ng sabbatical leave. Once a year. Sabi ng iba, Pastor! Pag-alis ko, hindi na ako pastor. Pagbalik ko, hindi na ako pastor. Sa totoo lang, pag-alis mo, masaya sila. Palaya. Pastors, look at my pastors. Pastors, i-request nyo yun sa church. Worship team, mag-request kayo. Pastor, ako po magpapakantala ako every full moon. every first po ako. Pag po second siya, para maglagay ka lang ng puhunan sa sarili. Pwede ba yan? Training mo yan. Transition yan. Season mo yan. Ha?
Mag-sabbatical leave ka sa visitation ng miyembro mo. Okay? Ito na-discover ko pa. Pwede? Okay lang? Kala ng marami, pag ang pastor laging exposed, mamahalin ka. Yeah. Amen. Ito na-discover ko, you will lose your value when you are too accessible. Amen. Mga leaders nyo lang ikikain sa bahay mo. Mhm. Mhm. Toilet mo, toilet nila. Mhm. You are too accessible. You will lose your value. Hello? Pwede. Huwag masyado, ha? Huwag masyadong, parang kaibigan lang yung miyembro. You will lose your value. Right, tuloy natin yung verse. Training in solitude. Nakaranas ka na ba? Kung hindi pa, gawin mo yan. Season yan. Number 2, sabi doon, from following the nursing from following the nursing use. Pag sabing use, babaeng tupang bata. He brought him to shepherd Jacob's people, inheriting, pangalawang beses, binanggit yung nursing use. Kanina, binanggit yung sheepfold. Sabi niya, from following the nursing use. Ano ba yung nursing use? Dumededeng batang tupa. Sino dito nagkaroon ng anak na dumedede? Bata. Sino may anak na batang maliit? Masarap alagaan. Di ba yung sanggol ng bata, hindi nyo maiwan? Nakahiga lang naman. Ako lang talaga nakaranas to. Tapos na naglalakad na, hindi mo rin maiwan. Bakit? Takbo ng takbo. Sasaksak yung tinidor sa outlet. Binubutas yung rent nyo. Di ba? Yung pader nyo, daming nakadrawing. Hindi mo maiwan. Di ba? Nung nakahiga, hindi mo maiwan. Nung natatakbo, hindi mo maiwan. Yun yun, no? From following the nursing use. Kanina, pinanggit sheepfold. Ito ginagawa niya, no? Ni David, habol ng habol sa makukulit na bata. Ito pa. Ano yun? At paulit-ulit niya itong ginagawa araw-araw. Ano ang training in seasons? Nyo. Nating lahat. 1 is training in solitude. Number 2, training in obscurity and monotony. Ano ba yung obscurity? Parang walang significance to. Tama pa ba itong naranasan nyo ba ito, mga leaders, mga pastors? Yung ginagawa nyo parang wala ng significance, pakiramdam. Parang ulit-ulit. Tingin ko na naman. Training na naman. Encounter na naman. Practice na naman. Meeting na naman. Training yan. Right? Always remember this. God trains His best leaders in obscurity, where they can learn to be faithful in little things. Anong mga little things? Little things that are unknown, unseen, unappreciated, Amen. unapplauded, unexciting, and uneventful daily. Yung nagpa-practice kayo, no one is applauding. Yeah? But too much expecting. Nagkamali kayo, lahat nag-comment. Nung tama ginawa nyo, ni walang nag-upload. Obscurity. Nung mag-preach ka, amen and amen. Nung nagalit ka, ayaw na. No one is uploading. Unpopular, unappreciated. Yan ay obscurity and monotony. Praise God. Season din yan. Yeah. Training mo yan. Yes. Wala ka usap. Yeah. Ito ang na-discover ko. Still, during that time, serve. Bakit? Because he who is not a good servant cannot be a great leader. He who is not a good servant cannot be a great leader. Maglingkod sa paulit-ulit. Alam mo, ang itong maganda sa Christianity, ha? Tayo pong mga born again.
May born again ba akong kausap? Amen. Hindi tayo katulad ng religion. Ang religion, paulit-ulit. Ang tawag ng ritual. Sa totoo lang, tayo rin naman linggo-linggo paulit-ulit. Ako lang talaga, church lang natin. Amen. Di ba paulit-ulit din? Kakakdang na, papasok, tutugtog, tapos sasabihin naman ng worship leader, handa na ba kayo po sa tapos ano siya, tapos magpapa-operate, malakay 3 Gs na naman, tapos unang Korinto, nagbibigay ng sagana, ayaw ng sagana, lahat ng dinagbigay, magnanakaw. Kaya praise the pastor, sumayin niyo, kapayaman, You know what's make a difference? Like second, No. 2 things. The presence of God that brings us joy. Yeah. Pag tinanggal mo yung presence of God sa ginagawa natin sa church, religion na tayo. But praise God, linggo-linggo, dumadalaw ang Diyos. Linggo-linggo, bumababa ang Diyos. Kaya ang prayer natin pagkalinggo, Lord, bumaba ka. Minsan si Lord, ang pagbaba niya, hindi naman spectacular. Minsan minsan nga ang presence niya, hindi naman supernatural eh. Sa totoo lang, minsan nga simple as kung kailan pa huling chorus, tsaka kumino si Lord. Narasa ko ba yung worship niya? Huling chorus, tsaka kumino si Lord. 300 chorus na. Wala. Pero nung huling chorus, Pastor, di ba nag-preach ka? Ganda-ganda ng introduction mo, ganda-ganda ng voice mo. Sa dulo kumilos. Minsan nga, ito ako ito naranasan ko eh. Kumikilos sa una, sa gitna hindi. Ito to eh. Naranasan ko, nag-preach ako, umpisa pa lang, kumikilos na. Nung tumatagal ako, ayaw na. Sabi ko, tigilan na to. So what makes it valuable, presence of God that brings you joy? Kaya serve. Kasi sa pagsaserve mo, doon bababa si God. At doon siya bibigay ng Diyos. Amen? Tandaan nyo ito, find a purpose to serve, not a lifestyle to live. This is good for you. Ha? Ano ha? Yan ang training ng mga benefit. Ba't ko ito binibigay sa inyong lahat? Kasi another season will come in 2025. Amen. Tuloy natin ito. Verse. Ito na, verse 72. Madalas, ito kinukod ko itong verse na to for leadership. Sabi niya, with a bright heart, he shepherded them and guided them with skillful hands. Ito na, nung mag-shepherd siya, pati ang Israel, with upright heart and skillful hands. Hindi lang puro puso, dapat may galing. Hindi lang puro galing, dapat may anointing. Hindi lang puro ang galing sa theology, walang discipleship. Hindi naman puro discipleship na walang theology. Kasi pag puro kay discipleship, mag-win tayo, mababaw ang doktrina, delikado ka. Bakit? Sapagkat malakas ang spirit of deception in the last days. Kaya pastors, turuan ulit natin ang mga tao nating lumalim sa Biblia. Amen. Mas marami na tayong nadinig na preacher kaysa Bible. Madalas ko sinasabi sa aming mga leaders, mas dalasan nyo magbasa ng Bible kaysa makinig ng preaching sa iba. Bakit? Kasi yung preaching ng iba, minsan may halo ng opinion yan. Umami na tayo mga pastors. Nag-preach tayo, minsan opinion din naman natin yung iba. Hindi na galing kay Lord yan eh. But when the Bible speaks, when you read the scripture, that is the living word of God. Okay, ano po yung pangatlong training ni David? It's training in reality. Na ang reality para maging effective ruler ka, maging effective na leader ka, may puso ka, may galing ka. Magpakalalim ang puso, magpakahusay ang kamay. Mga pastors, galingan pang mag-preach. Worship team, ayusin pa. Magaling na, iangat pa, may bumuga pa. Mga ushers, mag-ayos pa ng ngiti. Yung building, i-check ulit. Ayos pa ba yung building? Ayusin pa natin lahat. That's the reality of leadership. Amen. Kaya kung nandoon kayo, that's the reality of it. Season niya. Be a good steward. Amen. Pakisabi sa tatlong katabi mo, hanggang 4 na katabi mo, galingan mo naman, bebe. Galingan niyo naman, bebe. Sa amin dito po sa Rain M, sa amin lang naman, alam to ni Jerome, ng mga musicians namin, bawal sa amin magbasa ng chords. Pag
tumutugtog. Pag nagbasa ka ng chord, pupunta ka sa impyerno. Sa amin din. Di ba pwedeng nagbabasa ka ng chord? Kimchi! Kimchi. Hindi, sa amin yung kanta halimbawa, To God with the Glory, palipat mo sa B flat. Alam nila yung chords nung sa B flat. Na-transpose nila sa kanilang mga utak yun. Diba? Yung iba, gumagamit ng kapo para sa mga musicians. QA, kapo. Pero QC lang yun. Kapo ng kapo. Diba? Hindi dali, mabayag na. Bakit? Kasi kailangan magpakagaling. Amen. Appreciate mo naman yung mga katabi mo, mahuhusay na. Nahuhusay pa. Amen. Nagagaling pa. Amen. Gawin nyo yan. Okay, ito na. Balansihin natin yan. Okay? Kung si Abraham may season, bumisit si Lord, as He said, as He promised, at the right time, He spoken it. Si Joseph may 4 na robe, season, review. Robe of Father's robe, Virgins bride, servant's robe, Virgins laziness and lust. Prisoner's robe, Virgins impatience. Ruler's robe, Virgins unforgiveness. Si David may 3 training. 1, training in solitude, season. Pangalawa, training in obscurity or insignificance and monotony at paulit-ulit. At pangatlo, training in ito, balansehin natin. Ano naman ang sinabi ni Apostle Paul? Tapusin natin. Natuto ba kayo mga kapatid? Dami nyo nang pwedeng ituro. Turo niya na. Sige lang. Right. Si Apostle Paul, tinuruan niya po ang isang young pastor na minsan ang pinag-aralan ko na si Timothy. Si Timothy pala, sa Bible, young na, pero 30 years old na. Nung siya po yung nagpastor, he's not, we're talking about 15 years old, 17-year-old Timothy. No. 30 years old na. Young pa pala. Kaya tinan mo yung katabi mo, no? Diba? Guyang? Guyang. Hindi tuyang. Guyang. Namali spelling ko, bro. Okay. Dito may sinabi si Apostle Paul kay Timothy, inabilin niya. Bakit? May insidente. Tanong ko, ano? There was deceptions in the church. There were false prophets and false teachings na umiikot sa churches during that time. Ito ang sinabi niya. 1 Timothy chapter 4. Now, the Spirit expressly says that in the latter times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. Huwag na kayong mabibigla kung merong mga tao na dating nangangaral, dating sikat, dating alam nyo, kilala, biglang nag-depart from the faith. Because it has been prophesied by the Scripture thousands of years ago. Hindi tayo nabibigla. Huwag na kayong mabibigla kung pumutok ang Taal volcano. Huwag na kayong mabibigla kung meron na namang virus. Huwag na. Huwag na. Anong dahilan? Huwag na kayong mabigla na nagkakaroon ng maraming mga gera. Normal na yan. Dapat hindi yan ang inyong motivation. Sabi ng Bible, ang blessed hope natin, Jesus is coming back for us. Ating blessed hope. Now, bago bumadating si Jesus, there will be a wide deception. Sabi niya, there will be teaching of demons, Diretsong-diretso si Apostle Paul. Walang hiya-hiya. Teaching of demons. Sabi niya, through the insincerity of liars whose consciences are seared. Ito daw mga nagpapangarap ng maling turo, sinelyuhan ang kanilang mga konsensya, natatanggap nila kahit mali. Mga nagtuturong hindi na kailangang mag-repent kasi under grace naman. Para sa akin, it is your consciences are seared. Na hindi na kailangan ng discipleship kasi grace naman. Di totoo yun. The same Jesus that has been called grace and truth says, go and make disciples of all nations. Si Jesus ay hindi lang grace, siya ay grace and truth. Huwag niyong paghihiwalayin yun. Si Jesus ay hindi lang truth, siya din ay grace. Bakit? Because grace without truth is compromise. Truth without grace is condemnation. Do you understand? Hindi pa pwedeng puro grace, compromise tayo. Ano yun? May mga nangangaralan ng ganyan.
Spirit of deception. May nangangaral na nga na wala ng rapture. Walang kausap. May nangangaral na nga na ang presence of God, may gold dust. Well, of course, pwedeng mangyari yun. But not all the time. Hindi ko nga maintindihan bakit may nangangaral na kailangan ipakita pa ang paghaba ng paa. Pampa-increase daw ng height. Minum ka ng United American Tiki-Tiki. Mag-i-increase sa height mo. Para sa akin, bago mo nakitang gano'n, i-demonstrate pa niya sa YouTube, nagpapahaba ng paa. Sabi ko, para saan? Yang bang paa na yan? Anong gagawin niyan? The Bible says, beautiful are the feet who brings good news. Amen. Ginagawang spectacular. Ginagawang yun ang bearing. Wala akong kausap. Yeah. Masama yun ha. Sinasabi ko lang, baka yung mga konsyensya natin nasisir. Diba? Masyadong doon na tayo naniniwala. Uy. Ito ha, mga pastors, pareho ba tayo paniniwala na hindi lahat ng umiiyak nagre-repent? Amen. Yung iba na broken heart lang. Kaya ako, hindi na basis ng church yung may umiyak. Hindi na encouragement sa akin yung umiyak. Na kapag walang umiyak, napaprostrate ako. Hindi na. Yeah? Kasi tayo minsan, di ba? Oh, kailangan, punta ka dito sa harapan, umiyak ka ng Panginoon. Naman ang tagal ng preaching. Lord, hindi masarap ng lunch ko. Okay. Gana. Ako, ang measurement, kapag yung mga members nagpa-process, nanilig ko. Kahit hindi pa nagbabago ng dire-diretsong buhay. Basta willing, panalo. Amen. Hindi ko kailangan, alam mo, hindi ko kailangan babaan ng gold dust para malaman kung nandyan si God. Kasi the last time I checked sa Bible, pag bumaba talagang literal si God, hindi nyo kakayanin magtatalon. Bakit? You will see yourself as unworthy. Nakakita ako ng mga binababaan daw ng gold dust, nang ngangalaman ng gold dust. Are, yung lumilir to. When the true presence of God comes, you will see yourself as a sinner. Repentance will come. Ang glory of God. People will fall on their knees in repentance. You know, baka kasi yung na-receive, hindi presence of God. Hype ng tao. Yes. Ito na, tuloy natin. Who forbid marriage? Ito yung mga binanggit ng time na yun. And require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Yan daw mga deceptions. Ito na ngayon ang sabi ni Manong Paul. Okay? For everything created by God is good and nothing is to be rejected if it's received with thanksgiving. For it is made holy by the word of God and prayer. Right? Ito na. Ito na yung habilis. If you put these things before the brothers, you will be a what? Good servant. Good servant of Jesus Christ, being trained in the words of faith and the good doctrines that you have followed. Sabi ni Apostle Paul ito kay Timothy, kapag ituturo mo ito, wawarningan mo sila on the false teachings, you will become a good servant. Pastors, do not be afraid to tell the truth. Pag may kinakasama ang isang leader, huwag niyong patatayuin. Hindi naman niya asawa. I don't care kung tighter mo siya. I don't care kung sa kanyang lupa niyo. Iuwi mo na lang yung lupa mo to hell. Bakit? Sabi, you are a good servant. Marami mga tao, they don't want this. May deception na, may mali na, pero hindi pa, sabi, hindi pa pinibigay. Sabi niya, if you put these things before the brothers, ituro. Ituro nyo na ang hindi pagtatayos ay kasalanan. Ituro nyo na ang hindi pagtatayos ay kasakiman. Bakit? Ino-own mo ang hindi sa'yo. Dahil lahat ng meron
maganda sa atin ay sa Diyos at hindi sa atin. Ni wala nga na para sa atin. Kung meron man tayong ginawa para kumita tayo, yung lakas mo, yung hininga mo, yung ability mo, sa Kanya pa rin galing. Ituro natin, mga kapatid, turo natin. So, ano ang sinasabi ni Apostle Paul? Ano ang mga totoong mga leader? One, kanina, ang mga totoong mga leader dumadaan sa transition, sa trainings. Ito naman, ano naman ang description ng totoong mga leader ayon kay Mamang Paul? Manong Paul. One, dapat ikaw ay good leader. Everybody say, good leader. Tanongin naman katabi mo, are you a good leader? Ano ba ang mga good leader? One, a good leader continually warn others of error. Amen. A good leader is unpopular. A good leader is unapplauded. A good leader, mga kapatid, wala nang keme-keme yan. Ako, mga kapatid, may edad na. Sa edad kong 23. Hindi na kita bobolahin. May nagpaalam sa akin, Pastor Reggie, lilipat na ako ng ibang church. Okay. Bakit? Ito po. Okay. God bless you. We love you. You're welcome to come back. Hindi na kita aamuin pa. Bakit? Because kung may error ka, sasabihin ko sa iyo. Tayo minsan, we are pleasing people. That's why we are actually, to be honest, we are pleasing the wrong people. Alam mo niyo yung mga right people, they don't need to be pleased. Yeah. Ito na-discover ko, yung mga tamang tao, they don't need to be pleased. Yes. Pero yung mga wrong people, they need to be pleased. Hindi mo lang ako binati, dumaan lang sa harap ko. Wrong people. Samantalang yung mga right people, hindi mo binati, okay lang sa kanya. Yung mga right people, hindi mo binati sa birthday, okay lang. May GC kayo, hindi nabati. Yung mga wrong people, yung isa binati, sa GC ko, birthday ko. Yan mo yung katabi mo, wrong or right person. Tapos na ang mga matampuhin, tapos na ang mga maramdamin, tapos na ang mga balag sibuyas, tapos na yan. Wala na yan sa mga churches nyo, wala na sa mga leaders nyo, because you're leaders, you're a pastor, you're a good leader. You know how to tell the truth rightfully, you know, and do not be afraid. Amen. Pastors, do not be afraid. May nagsabi sa akin, Pastor, dahan-dahan ka, nakalive tayo, tumitira ka ng LGBTQ plus community. Anong gusto mong gawin ko? Maging mabait ako. Nasabihin kong, naintindihan ng Diyos kung bakla ka. Mahal ka ng Diyos kung bakla ka, pero hindi gusto ng Diyos ang kabaklaan mo. Kami may mga baklang umaaten dito, diretso pa rin ako magsalita. Alam naman ng mga bakla na sila'y bakla eh. Ikaw ba alam mo lalaki ka? Ikaw, yung mga babae, alam niyo ba babae kayo? Pag hindi nyo alam, delikado tayo ha? Pero ako, I tell that. Bakit? Because that's what the Bible says. It's about time. Uli. Yung tapak ng church, balik natin. The Bible says, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. From the very start, ang mindset ni Christ sa church, battlefield, warfare, the aggressive, passionate, hindi ito malamya, hindi siya bebe, hindi siya immature na church. No. Ang church ni Jesus Christ, aggressive, palaban, panalo, victorious. That's the church. Hindi nyo kailangan si Mayor para mabuhay kayo. Okay. Pastors, stop giving solicitation letters to governors, to mayors, to congressmen. Hindi ba kayo kayang i-provide ng Diyos nyo? Huwag kayong magdidikit sa kanila. Dapat nga sila ang dumidikit sa inyo. Because you hold the truth. You're carrying God's word. Good leader, alam nila yan. Yung mga hindi good leader, didikit kay Mayor sapagkat parang ang langaw na nasa ibabaw ng kalabaw. Bakit galit? Hindi ako galit. Just passionate. Kasi yung bakit I don't want to have a 2025 na same all the time. Same.
Praise God for you ng mga pastors nandito. Ang inyong mga church will become aggressive. And the gates of hell shall never prevail against your church. Are you with me? Ako natutuwa po ako. Narito po yung mga taga-Asian Mission Outreach. Iba daw, isa galing pa ng Thailand. Ilang buwan ka rin, pre? 6 months. No? Ito po, mga heart nito, puro missions. Ito mga to. Sa akin pinadala ka rin. Ito puro, ang gusto nilang puntahan yung mga unreached. Gusto nilang puntahan. Saan mo gusto mong evangelize? Sa Hollywood. Disneyland. Tapos na yan. Our church is marching on in victory that Jesus has begun. Number 2, a good leader is constantly nourishing the words of faith and love. Pastors, leaders, laliman nyo naman ang inyong paninindigan sa salita ng Diyos. Lagyan naman natin ang ating mga ulo, ang ating mga isip ng lalim. Hindi lang, God will bless you, amen. God will prosper you, amen. He is for you, He is fighting for you, amen. Linggo-linggo, lagyan natin ang lalim. Pag-aral, you will become, Apostle Paul said, a good leader. Tapos na ba siya? Hindi pa. Kung kanina, puro trainings and seasons, ito, nagbigay na. Alam niyo si Apostle Paul, hindi madalas magturo about seasons. Hindi napansin niyo. Nagbabasa ba kayo ng Bible? New Testament. Lagi siya nagsasabi, this is it. Yan. Kasi sa kan pa nakakita na isang lalaki na ako sa third heaven, bumalik. Sa palagay mo, joke pa siya sa'yo. Ha? Namatay siya. Tapos ako sa third heaven, Corinthians 12, nasa akin na siya na inexpressible things. Tapos palagay mo, joke pa siya sa'yo na, alam mo, Jesus loves you. Nakita niya na ang langit, nakita niya na ang afterlife, nakita niya na ang eternal reward. Possibly, palagay mo, joke pa. Kaya siya napansin niyo, hindi siya pabebebe. Sa Corinthians, ano sabi niya? Ayaw mo pumunta sa inyo. Gusto ko kayo paluin lahat. Naratan yung mga sulat niya. Ako, sa prison siya, sa Book of Philippians, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Hindi niya sinabi sa inyo, kawan mo ako. Hindi, you rejoice. Ganun siya kadiretso. Gusto mo maging good leader? Parang apostle mo. Tuloy natin, sabi niya kay Timothy, have nothing to do with irreverent, silly myth, rather than train yourself for godliness. Tigilan na yung mga debate. Post-trib ba? Mid-trib ba? No-trib ba? Ano ba? Tigilan na eh. Tigilan na yung mga, may Pasko ba? Isa-celebrate pang Pasko? Hindi. Pagano ba ang Pasko? Hindi. May bahala ka. Kung ayaw maniwala sa Christmas, huwag ka mag-bonus. Bahala ka. May Christmas bonus. Huwag tanggap eh. Silly. Yeah. Silly myth. Rather than train yourself for godliness. Ano yung silly myth? Silly myth. Huwag tayo pumunta dyan. Apostolic sila tayo kasi deliverance. Baptist kami ko. Pentecostal ito. Basta. Silly myth. Avoid it. Have nothing to do. Rather, train yourself for godliness. Sabi niya, for while bodily training is of some value, basa, godliness is of value in every way as it holds promise in the present life and also for the life to come. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, for this is the end we toil and strive. Sabi niya, because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially those who believe. Command and teach these things. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, and purity. Hindi lang good leader ang kailangan natin in 2025, godly leader. Yeah. Marami ng good minsan pero hindi godly. Yeah. Kaya marami ng babagsakan. Wala na, sana ako mababalita ang pastor na na-aksidente, nasugatan, nagmotor kasi walang lisensya. At walang helmet.
godly na leader, nahuli ka ng MMDA dahil nag-violate ka, surrender mong lisensya mo, huwag mong gamitin. Walang kausap. Hindi godly yun. Yeah. Because godliness is a product of discipline. Yeah. It is a product of discipline. Kaya may godliness kasi may discipline. Amen. Kaya sabi ng Diyos, sabi ng Apostle Paul, di ba? Mag-strive ka. Yes. To have a model in speech. Ibig sabihin, ayusin mo, mag-ayos ka. Pati mo, paano ko kumilos? Pastor ka na, leader ka na ng church. Discipline yun. Yeah. Wala pa akong nakitang napalapit kay Lord na hindi nagde-devotion. Wala kausap. Wala pa akong nakita kay Lord na nakakuha ng revelation na hindi nagpe-pray. Wala pa akong nakitang ganon. Baka kukuha ka ng quotation but not revelation. Pero ang revelation na kukuha mo yan in discipline kay Lord. Godliness leads to diligence. Wala pa akong nakitang godly na tamad. Yung nagsasabing godly sila, mga kapatid, hindi tamad. They are diligent. They really work. Godly na empleyado, hindi yan palate-late. Hindi yung alas 4, nagme-makeup na dahil uuwi na. Kasi ang totoong godly leads to diligence. Hello? Sila yung kapag nagtrabaho, tapos ang trabaho. Hindi yung iiwanan nakatiwangwang. Di ba nyo napansin na marami na namang nagpapagawa ngayon ng mga kalsada? Napansin nyo ba yun? O, sabi nyo, kasi ito na naman. Pero may napansin ba kayo? Ngayon, mas mabilis gumawa. Di ba nyo napansin ang bilis na magawa ng mga kalsada? Ito yung bakit? Bakit? Kasi matatapos na taon eh. Kailangan nilang i-turn over yung pera ulit, yung hindi na mauubos. Tapos ito ito sa amin sa Kalumpit, yung mga taga-Kalumpit na kasama ko, may binakpak dyan eh. Mga isang buwan lang tapos na eh. Diba? Ang taas ng ginawa, isang buwan lang tapos na. Sa loob ko, kaya naman palang gawin isang buwan. Bakit pag hindi, pagkatapos ng taon, 3 taon yata hindi natapos. Kaya palang gawin. Ito siya, sana ganun tayo sa church. Yung kayang gawin ng mabilis, gawin na natin. Wala kasi nagsasabing godly siya, pero tamad siya. Wala nagsasabing godly siya, pero mabagal siya. Wala pa usap. Number 3, ang mga godly sets a standard. Wala pa akong nakitang godly na nag-entertain ng unbeliever na manliligaw. Uy. Walang kausap. Sinasabi mo godly ka, pero lahat na naliligaw sa'yo, in-entertain mo, puro unbeliever. Yung unbeliever, period. Tama na! Ang kausap. Yan, setting. Pakisabi nga sa mga katabi mong pastor na nandito, pastor. Sabi katabi ka, pastor. Huwag ka nang lalapit sa politician, ha? Matapit ka ba, Pastor? Wala pa tayo Ganda mo ba kayo? Okay lang. Nabuhay ang church natin, hindi tayo lumapit sa politician. Godliness is this. Huwag kayo nabubuhay sa solicitation letter. Amen. Kung may project ang church nyo, kayo, kaya nyo. Yes. Bigyan ko na isang halimbawa. Nung Sunday, nagulat kami. Lord Gate was with us. Pastor Rich actually preached. Meron kaming Thanksgiving Sunday sa 22nd ng December. At ang topic, ang title ng aming project is Bless the City. Ano po yun? 3 taon po yun eh. 3 taong program yun. Padyan mo ang aming pong process. First year is Bless the City. Second year is Love the City. Number 3 is third year is Conquer the City. Ito po mangyayari. Itong taon po na to, kami po ay mambe-bless ng 10 barangay. Pero hindi kami mamimigay. Alam niyo kung ano pong gagawin namin itong taon na to? Tagsay ko ano? Maglalabas kami ng mga bigas, truck na bigas, para 10 barangay. Bibili nila ng 20 pesos per kilo.
If the government cannot make it done, the church can make it through. Sabi mo, Pastor, ang yabang mo. This is just a gesture na kayang gawin ng church. Kayang gawin natin. We don't need another politician to change the Philippines. We need born-again believers in the church. Kami hindi po namin pamimigayan. Gagawin namin, kukontakin namin sa buong barangay. At alam niyo po, bibili po sila dito sa amin sa December 22 ng hapon ng 20 pesos per kilo, maximum of 10 kilos. At ang bigas po, hindi NFA, hindi mabantot, hindi pangkain ng manok. Yung pinakamahal, yung 60 plus per kilo. 10 yan. So gagawin po namin yan. Etong tanong, may pera ba kami? Wala. Wala kami pera. Lagi naman ang vision at ang revelation nag-uumpisa ng walang provision. Kasi kung si Lord magbibigay agad ng revelation of provision, baka hindi ka na mag-pray, hindi ka na mag-seek, hindi ka na maging matalino. Kaya ang gagawin ni Lord, bibigyan ka muna ng vision pero walang idea of provision. Yung provision magsisimula kapag nagsumunod ka na. Yung iba, hindi. Kailangan natin, alam muna natin ang gagawin natin bago tayo sumunod. Hindi, sumunod ka para ibigay sa'yo ng Diyos kung ano gagawin mo. So itong ginawa namin, Ginawa namin, may ginawa kaming scheme, gumawa kami ng malaking board. Magkano ang halaga ng 10 truck na yan, o truck ng bigas? Ganito po siya, 6 digits po lahat. So naglagay kami, 100 pesos, 200 pesos, talagang itsura ng pera. Nakalagay tayo 1,000, 2,000, pinromote ko ng Sunday, di ba? Mga taga-Coron. Alam niyo, nung nag-pray po kami nung Sunday, pag closing po namin, I was expecting ang unang mawawala, 100, 200, yun ang mawawala. Alam niyo kung ano po unang nawala, pinikukuha ng mga tao to pledge, puro yung mga 1,000. Imagine mo po yan, unang nawala, gulat na gulat kami. Yung alam niyo yun, yung sinarpas yung expectation namin. Sabi ni Lord sa akin, habang titinan ko yung board namin, o yan, tinatawaran mo kasi mga tao. O, pinahiya kita. O, imagine mo, naglagay kami, konti lang nilagay namin ng mga thousands, tapos 2,000. Yun ang pinagkukuha ng tao. Ang natira, puro 100. Walang kausap. Sa inyo, ano unang magtitira? Ano magtitira? 4,000. Tignan lang, wala. Sabi i-replenish mo sa Sunday yan. I will start asking. Alam niyo mga kapatid, alam niyo kung ano? Tuloy kami. Kaya sa December 22, about 10 barangays will come here. Bibili ng bigas, 20 pesos per kilo, maximum of 10. Oh, first year. Second year, we will bless, we will love the city. Iba naman. Pero ang gusto kong excited ako yung pangatlo. Sabi ko ano? It's called Conquer the City. Ito gagawin namin. We will adapt. Aampunin namin, yayakapin namin ng isang barangay. Lahat ng single mom doon, tutulungan namin. Lahat ng nag-aaral doon, pag-aaralin namin. So we will change families, one barangay at a time. Bakit gagawin namin prototype yun? Yung family na yun, that a church can change a barangay. If a church can change one barangay, it can change another barangay. Marami, we cannot change everyone at the same time, all the time, every time. We cannot. Set us up. Amen. Kung di nyo kaya yun, ano muna tayo? Ito muna, kapitbahay muna natin, 3 kapitbahay. Pakainin lang natin ang pakainin. I-bless lang natin i-bless. Tapos, palayo kayo ng palayo. Setting a standard. Ano po yan? Godliness yun. Amen. Hello? Tayo, kilala lang tayo ng kapitbahay natin na maiingay. May naman sila. Wala na magsosolicit. Kaya ng church nyo magpatayo ng building kahit walang tulong ng foreigner, because God can bless your people. God can raise millions from your church. God can, He will, because He said it. Tuloy natin yung verse, ha? Then we're done. Sabi ni Apostle Paul, are you learning? Yes. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. And do not neglect the gift you have, which was given to you by the prophecy when the council of elders laid their hands on you. And this is the key word. Practice these things. Immerse yourself in them so that all may see your growth. Sa ibang translation, your progress
Keep a close watch on yourself and on the teaching. Pastors, alam ko binabantayan kayo, one, ng asawa niyo. Two, ng ibang tao. Pero ang turo ni Manong Paul, bantayan mong sarili. Amen. Alam mo rin yung bantayan ng sarili? Amen. Yes. Pastor, di ba alam mo naman pag lumayabang ka? Ako alam ko eh. Sige. Di ba? Alam mo naman eh. Sabi, alam niyo pagpapabantay tayo, di rin sinabi ng Bible, magbantayan tayo sa isa't isa. Ang turo ng Bible, pray for one another. Love one another. Hindi sinabing watch each other's back. Ano eh. Ang turo ng Bible ay watch yourself. Keep a close watch on yourself and on your teaching. Kamusta ang mga turo? Persist in this. By doing so, this, you will save both yourself and your team. One, we need good leaders in 2025. Secondly, we need godly leaders in 2025. And number three, we need growing leaders in 2025. Next year, pag pinag-usapan natin ng malalalim, hindi na kayo nalilito because you already grew and you grow. Let me teach you 3 things na rin. Tatapos na tayo. Did you enjoy today? Abiling ko lang po ito. Parang mamatay na tayo, abiling na. Kasi marami akong thoughts. I have so many thoughts, but I just want to just release it to you. In ministry, if you want to think strong and lead long, I believe you need this. Not only transitions, not only trainings, not only characters. Ito pa siya. Always remember this. With popularity comes the need for humility. Habang mas nagiging sikat, mas nagiging kilala, mas nagiging effective, mas nagiging blessed, mas nagiging simple. Huwag tayong tumulan sa mga pastors na ang laging pinagmamalaki ay ang sapatos nila. Kaya meron sa YouTube na sneakers preachers eh. Diba? At nakilala ko sa Pilipinas, ito yung mag-preach. Bago mag-preach, magse-selfie with his new shoes. Filipino. I don't know. Pero with much popularity comes the need for humility. Pastor, paano mo maging humble? Hindi ko may tuturo yan. Wala pa akong nakita teaching sa Bible, 3 ways to be humble. Pinakita ba ka? Madalas sinahumble tayo ng Lord in hardships. Minsan, hinahumble tayo ng Lord in humiliation. Ipapahiya ka. Di ba yung minsan, sa dinami-dami ng walang mawawalan ng pagkain, ikaw pa. E bishop ka. Ako madalas akong i-humble ni Lord eh. Noong nakarang sa amin namin last year. Sa dinami-dami ng room na masisira, room ko pa. Pagbukas mo ng CR, nag-flood doon sa room ko. Eh, busy ako. Nandun ang mga gamit ko. Sa dinami-dami ng masisirang room ko pa. Sabi sa akin ni Lord, mayabang ka kasi. No, pag sinasadya ni Lord dyan sa'yo, hinahumble ka niya. Sa dinami-dami na hindi makakasakay, ikaw ang hindi nakasakay. Walang kausap. Kasi God is teaching us humility through humiliation sometimes. Number 2, with authority comes the need for accountability. So if God is blessing you with anointing, with power, with supernaturals, with prophecies, with deliverance, with worship, mas kailangan magpaturo. Mas kailangan magpaging accountable. Mahusay ka na, magaling na, mas kailangan pa magpaturo. Hindi naman yung hindi mahusay ang kailangan ng turo. Kailangan din. Pero alam nyo, mas humility yung magaling ka na. Pero nagpapaturo ka. Yung speaker namin sa summit, si Pastor Manring, kaya lagi ko siya ini-invite because he's a man of wisdom and simplicity. Marami kaming sa summit namin, marami na kaming mga na-invite na speaker sa pabago-bago, pero siya for the past 4 or 5 years, I think,
lagi ko siyang kinukuha. Kasi tuwing mo tuturo siya in simple words, marami kami nakukuha ang mga ginto. Alam niyo, one time, nag-speak ako sa Cuneta, Asulong, ng Campus Revo ng G12. So, nasa Batangas, Palawan na kami, bumaha dito sa Bulacan, hindi ako makauwi. So, nasa Puerto Princesa kami, bumili na ako ng damit, ng pantalon, kasi wala akong dala eh. Kasi yung pantalon ko talagang pang-conference, nasa Kalumpit, eh bahang-baha sa Kalumpit, the land of waters. Okay, so, alam niyo ito, di nasa hotel po ako, nag-check-in ako sa hotel, pumunta ako nag-commute ako going hotel, nag-grab ako going to Cuneta. Nung matapos yung first day, sabi sa akin ni Pastor Madrid, may sasakyan ka. Sabi ko, hindi, mag-grab na lang ako. Ihahatid kita. Sabi ko, hindi na. Ihahatid kita, I insist. So, nagpahatid ako. By the way, from my hotel sa MOA, going sa Cuneta Asadong, or from Cuneta to MOA, siguro mga 10 minutes. Naging 45 minutes kami. Naligaw kami. Naligaw kami. Yung waste of time sa amin. Nagulang niya yung... Alam niyo, eto matindi. Magkapasa, naliligaw tayo. Maganda to. Mag-mentoring tayo. Alam niyo, natutuwa ako sa kanya. Doctoral degree. Man of wisdom. Ang galing mag-preach. Hindi siya katulad ko na sigaw ng sigaw. Kasi ako bombastic ako eh. Siya kasi simple. Pero profound, malalim. Alam niyo, ano siya? Imagine mo, for 45 minutes naligaw kami. Nagtatanong siya lagi, paano ba ito, Pastor? Paano ba ito? Ano ba sa palagay mo ito? Kasi gusto ko matuto. Alam mo, nalulusaw ako doon sa upuan ko. Alam niyo bakit? Ano? Ang galing nito. Mas malaki pa ang church ito kaysa sa amin. Pero nagpapaturo. Kasi nga, doon ko nag-arrive to eh. With authority comes the need for accountability. Yung magaling ka na, pero nagpapaturo ka pa. Godliness yan. Good leadership yan. Ha? Paturo. Sabi mo sa katabi mo, paturo ka na. Diba? Maghanap ka na magtuturo sa'yo, magbe-mentor. Kaya yung mga pastors na walang mentor, delikado ka. Yung pastors na walang pastor, delikado ka. Pag sinabi kong pastor at mentor, may regular talaga kayong mentoring, hindi yung mentor lang kayo by name. Hindi. Talagang meron. Delikado ka. And number 3, this is the last. With prosperity comes the need for generosity. Na habang pinagpapala, lalo nagiging generous. Na habang pinapangat ng Diyos ang buhay, lalo nagiging simple, lalo nagiging matulungin, lalo nagiging blessing sa madami. You know my prayer for you all? My prayer is that God will make your church rich and blessed so that you can bless others as well. Pero paalala lang, habang lumalaki ang simbahan, mas nagiging simple, mas reachable tayo, mas madaling, hindi mo, isang nagtanong sa akin, Pastor Reggie, gusto ko namin imbita yung speaker, pwede ba makapagkita kami sa iyo, tsaka may formal letter kami? Naku, hindi na, text lang. Message, hindi na kailangan ng formal letter. Bakit, Pastor? Ano na, huwag nyo na akong bigyan ng certificate, huwag nyo na akong meron pang iba, nasa Bicol po ako, yung binigyan pa ako ng garland. Kala ako sa Tonino. Yun ang culture nila. Welcome ko naman yun. Tapos pag nag-preach ako, tinatanggal ko kasi nangangate ko, number 2. Magulo ko eh, so baka masira ko lang. No? Sabi ko, you don't need to do that. Bakit? Kasi sabi na iba, Pastor, hindi mo kailangan yun. Bakit? Ganito, nasa Coron kami, kinikwento nila, Pastor, ha? Hindi ko pa sila kilala noon. Nasa Coron kami, nag-check-in kami sa hotel. Kumakain kami doon sa kanto. Palabok, araw-araw. Saka simpleng, yung simpleng karinderya. Nakakita pa lang miyembro nyo, no? Sakit si Pastor Reggie, kumakain sa Kumakain sa kanto-kanto. O naman, 5-star nga yun eh, kasi all-star eh. Nagpumok eh, teka gano'n. Kita mo all-star ah. Kasi lalo kang pinagpapala, mas lalo kang genuine. Darating ang time, mga kapatid, mga pastors, hindi na rin nyo alalahanin ang love gift nyo. Kasi your church will bless you so much. Kahit sa ka magpunta, hindi ka maghihintay ng love gift ng ibang church.
Kasi binless ka na ng Diyos ng sobra-sobra. Gagawin mo lang magpipreach ka, magmi-minister ka, tutulong ka. Because with much prosperity comes the need for generosity. I declare that prophetically and apostolically to come upon you, church, your ministries, your families. Hindi ko alam kung inabutan nyo ang mga camera katulad nito. May umabot ba ng camera ganito? Yung kailangan nyo ng film. Yung ibang mga millennials, no? Naabutan nyo ba? Hindi. Ako hindi ko naabutan. Parang nakita yan. Kasi 25 years old. Naabutan nyo ba yan? Sino nakaabot? Pakitaas ka kaya? Di ba yun yung dati na film tapos lalagay mo yung negative? Nagmamadali ka kasi pag na-expose. Yan. Nasa tanda nyo, di ba dati may mga flash pa ng araw, lalagay mo, tapos umiikot pa yung flash. Ito yung pag namali ka namali ka, wala na. Sayang. Ngayon, papalag tayo, digital na, virtual na. Noong araw, di ba? Iba yung mga film na to, bago ma-develop, dinadala sa darkroom. Tapos pag na-develop yun, it will turn out to be a beautiful picture na memorable. Ngayon, yung mga picture natin, easily deleted, easily filtered, kasi nandiyan lang sa cellphone nyo, it's okay. Pero yan, ang bilis pang picture, bilis din mawala. Kaya mga scandal, ang bilis dumating, bilis mawala. Di ba? Nag-gets nyo? Pero yan, tagal. Pero i-develop sa dark room. Yung dark room, talagang dark yun. Hindi naman talaga dark na without light, kundi merong light sila na just only for that. I believe that for the past years, the Lord has been developing you in the dark room. Because He is developing a wonderful, beautiful picture out from you, out from your church. Kaya kung nandun ko sa dark room, transitions and training, sige lang. Don't shout at the dark, rejoice in the dark. Don't curse the dark, celebrate the darkness. Because in that darkness, you are being developed by God to a wonderful pastor, a godly pastor, godly leader, a wonderful church that will change the nations of the world. Magtatagal ka kapag alam mo pag-develop kay Lord in the dark room. Amen? Pag-sabi mo nga sa katabi mo, sige lang. Pray pa more. Tiis pa. Maglingkod pa. Malapit na. Darating na. Papaba na si Lord sa'yo. Come on, if this is, I declare that in Jesus' name, 2025 is the year of your greater rewards. The 2025 is not only the year of greater rewards, but your great harvest. The 2025 is not only the year of greater rewards or great harvest. The year 2025 is the year wherein there will be mighty, powerful breakthroughs. These breakthroughs are not simple breakthroughs. These breakthroughs are powerful, awesome breakthroughs. I declare prophetically today that in 2025, there will be a fluidity of blessings. Na ang pagdating ng inyong mga blessings, hindi na mahirap, hindi na masikip, hindi na mabagal. Parang tubig na dumadalo as I can see in a vision, that your family will become a family that will serve the living God. I see salvation. I see salvation after salvation in your community. People will see you as a lamp. People will see you as a light. They will see your church as the cure. They will see your ministry as the solution for the problem in the environment, in the society. Because I will be with you, says the Lord. And I will be your great reward. Father, right now, in the name of Jesus, salamat. Dahil maraming mga bagay na naganap, nangyari sa buhay namin. Sa nakalipas na mga buwan, nakalipas na mga taon. Pero, mas pinakita mo sa amin gaano ka kabuti, gaano ka kabait, at kung gaano ka, Panginoon, nag-ayos at nag-ayos sa aming buhay. Lord, I declare today in the name of Jesus, sa lahat ng may problema sa church, Lord, enough.
Because the favor of God has come. What God has said, what God has promised, at this time, He will fulfill. Kapag pasalamatan mo si Lord sa mga revelations tinanggap mo, open your lips.